Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, Lord, siguro, purihin ang Panginoon. So, napaka-ambitious po nung pangako, nung awitin po na binigay ng ating po batang kapatid, si David. Ngunit tayo po'y nag-bless. Although napakalalim po ng meaning ng awitin na yun, very ambitious, diba? Tayo po'y nag-bless dahil po nakikita natin yung future ng mga talents, o future ng mga giftings na binibigay po sa ating Panginoon. Isa lang po yan sa mga hinuhubog na estudyante ng ating po pianista na si Tama ba? Isa ba yun sa estudyante mo, Sister Bia? Ayun, kaya na nilang tumugtog at the same time, kumanta. Kaya, tayo po'y nabe-bless. Ang alam ko, tumutugtog din at kumakanta yung teacher nila challenge yun sa kanya. one time, tutugtog din siya at kakanta para dito para sa Panginoon. So yun po isa. Meron pa pong iba. Nandiyan pa rin si Novi. Alam ko si Novi. Tumutugtog din at maawit. Itong mga nandito sa harapan, yung mga boys na ito. So natuturuan din sila. Napakarami pong biyaya o mga talento na inilalaan ng Panginoon para sa future ng iglesia. So sana po, lalo po silang magkaroon, ma-encourage ng Panginoon na magbigay ng gano'ng klase ng pagpuri at pagsamba sa Kanya. Sabi ko na awitin, I give all to be with you. That is very ambitious, mga kapatid. Ang ibig kong sabihin na I give all to be with you ay wala ka pong nakikita iba na mas mahalaga kesa sa pakikipagrelasyon mo para makapiling mo, Panginoon. Yun po ang ibig sabihin na I give all to be with you. Ibibigay ko lahat. Makapiling lang kita. Akala natin, yun lang yung kaya nating sabihin sa isang loved one, sa isang nililigawan, o sa isang minamahal. Bibigay ko lahat. Makapiling lang kita. Susungkitin ko ang mga bituin. Sisinuhin ko ang buwan. Ibibigay ko lahat sa iyo, makapiling lamang kita. Pero yan po ay mga pambubuo na. Nawa, mga kapatid, listen very carefully. Yan pong ating pangako sa Panginoon. Kasi inaawit din talaga natin yung kanta na yan. Be with you. Nawa, yung mga pangako na yan, mga kapatid, ay makatotohanan din talaga sa ating mga puso. Kasi yan po ang talagang ginagawa ng ating Panginoon sa bawat mga hinirang niya. Ginagawa niya ang kanyang mga hinirang na talagang makita siya, makita ang kaluwalhatian ng Diyos na talagang kaibig-ibig at nag-iisang kayamanan na kailangang makamtan niya. Yan po ang ginagawa talaga ng Panginoon sa puso't isipan ng kanyang mga hinirang. Yan din po ang sinabi ni King David nung patuloy na niyang natututunan ng Panginoon. Sinabi niya yon sa aklat ng awit. Sabi ni King David, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. So yun pong dahilan, mga kapatid. Although kinakanta natin siya, kailangan patuloy din nating maintindihan, matututunan sa pamamagitan ng patuloy na pagsasaliksik sa kanyang salita na talagang ang ating Panginoon ay kaibig-ibig. Sapagkat isang araw, mga kapatid, hahangarin din talaga natin. At kakailanganin din talaga natin na maranasan at maging available sa atin yung inaawit naman natin sa praise and worship na may lakas ang pangalan ng Panginoong Hesukristo.
Lalo na, pag dumating sa atin, yung sinasabi ng Biblia na mga tribulation, o sa Tagalog ay mga kapighatian. Sa ibang bansa, nangyayari na yun, mga kapatid. The uncertainties of what is happening now in the globe, the world itself, sa ibang dako, kagaya ng nangyayari sa Middle East ngayon. Yung uncertainty na hindi ka makatulog. Bakit? Baka mamaya, babagsakan ka na ng bomba. Maganda sa mga bansang kagaya ng Israel, na meron silang defense system, na kaya nilang i-intercept, gaano man karami yung bombang pinapasabog sa kanila, mga missiles, meron silang interceptor, tinatawag nilang Iron Dome, na kayang sa itaas pa lang, ay pasabugin na yung mga bombang papunta sa kanila. Mapalad kung ganun ang bansa mo. Although, kaya ding ma-exhaust, kasi ginagawa lang din yung mga interceptor na yun, sa dami ng mga bombang papasabugin sa bansa nila, pwedeng isang araw, ma-exhaust din yun, maubos din yung mga interceptor. Maaring isang araw, wala na rin silang pang-kontra doon. Maaring isang araw, nandun na rin sila sa isang kalagayan na para pagang wala silang ibang hahangarin, kundi maging available sa kanila ang kapangyarihan at lakas ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Minsan, marami tayong pinagmamayabang sa ating isipan, sa ating puso. Kasi meron tayong available resources. But then, pag dumating sa atin ang panahon ng tribulation, panahon ng pangangailangan, panahon ng kawalan, panahon ng kapighatian, ng matitinding problema, isa lang ang hahangarin natin. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Isa lang ang hahangarin natin. Yung magkaroon ng katuturan sa atin, katotohanan, availability, ang lakas at kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Outside, doon sa ating capacity, sa ating ability na harapin ang mga bagay. Pag dumating na tayo sa dulo ng ating buhay, mga kapatid, na nakikita natin ang ating sarili na wala na tayong kakayanan, kahit gaano tayo kayabang, ay dumating tayo dun sa panahon na wala na talaga tayong kakayanan, isa lang ang hahangarin mo. Maging available sa iyo ang ipinapangako, lakas at kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesucristo. So, Philippians chapter 4, verses 5 to 7, although tinalakay na natin yung unang verse, yung verse 5, tatalakayin natin yung dalawang natitirang verse, which is verses 6 and 7. Let us read Philippians chapter 4, verses 5 to 7. Ulitin din natin basahin yung 5. It says, "Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Yun. In times of trouble, there is a lifeline in heaven. In times of trouble. And it is available, mga kapatid, to those God elected for salvation. Mapalad ka if you are one of those people whom God elected and to be a beneficiary of His power. Mararanasan mo talaga yung kalakasan ng pangalan ng Panginoon. So, joyful,
gentle, and now pag-aaralan natin, peaceful. Sa susunod, meron pa tayong isang pag-aaralan, generous. Okay, but now, we will discuss the third, which is peaceful. So, joyful, gentle, peaceful, and generous. In Tagalog, maligaya, mahinahon, mapayapa, at mapagbigay. An elect of God, if you are an elect of God must possess the qualities of being joyful, gentle, peaceful, and generous. This truth, my dear brethren, is non-negotiable. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin. Pag sinasabi mong mananampalataya ka, anak ka ng Diyos, hinirang ka ng Diyos, ligtas ka. Pag sinasabi mo yun, pag namumutawi yun sa iyong mga bibig, non-negotiable. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-negotiate na anak ako ng Diyos, pero hindi ako mahinahon eh. Anak ko ng Diyos, pero hindi ako mapagbigay. Anak ako ng Diyos, pero hindi ako maligaya sa buhay. Anak ko ng Diyos, pero hindi ako mapayapa. Hindi po. Hindi po yun compatible. Okay? Hindi compatible sa salitang anak ng Diyos. Listen very carefully. Listen very carefully. Hindi compatible sa salitang anak ng Diyos yung mga bagay o mga qualities na kagaya ng hindi mahinahon, walang kapayapaan, hindi mapagbigay. Mamaya, i-exercise at pa-practice natin yung giving na yan. At hindi mapayapa. Kailangan, mga kapatid, nagmamanifest sa atin. Or, ano yung manifest sa Tagalog? Nakikita sa atin. Lumalabas sa ating pagkatao ang mga kalidad o qualities ng isang hinirang ng Diyos. Okay? Hindi pwedeng ang gusto mo lang langit, kaligtasan. No? Kasi pag mababaw ang pagkaunawa natin sa gospel o sa mabuting balita, sa salita ng Diyos, pag mababaw ang kaisipan natin, ang iisipin natin, ang binibigay lang ng Diyos, kaligtasan. At wala nang iba. Parang ganun lang. Gusto kang iligtas ng Lord, kaya mapupunta ka ng langit. Pag tinanggap mo siya, pag mababaw ang ating pagkaunawa. Pero hindi natin naiintindihan na kalakip ng grasyang binigay sa atin ng Panginoon ay isang kapangyarihan na magpapabago ng ating pagkatao, ng ating buhay. Kaya tinatawag tayong mga bagong nilalang, new creation. The old thing has passed, the new thing has come. Magkakaroon ka ng mga kalidad o qualities na kagaya ng qualities na nakikita natin sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang sinasabi ng Biblia. You will be conformed to the image of His Son, our Lord, our Savior, Jesus Christ. So, an elect of God must possess these qualities. Pinag-aralan natin yung pagiging joyful o maligaya, and then last week, pinag-aralan natin pagiging gentle o mahinahon. Ngayon naman, another quality that must be evident in your life as an elect of God is the quality of being peaceful.
mapayapa. Kailangan ba natin ngayon yun? Yung ganong quality? So nangyayari sa mundo natin, kailangan ba natin yung quality ng pagiging mapayapa? Of course. Dahil sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon, kapatid, kailangang activated o nagiging evident yung ating quality na tayo ay mapayapa. Ano pagiging mapayapa o peaceful? You are free from any disturbances. Okay? Listen very carefully. Ang pagiging mapayapa o pagiging peaceful, ang ibig sabihin niyan mga kapatid, ikaw ay ligtas o malaya from any disturbances. Ano ba yung mga disturbances na nangyayari ngayon sa mundo? War. Ayun yung pinakapuno. May gera kasi. Pero anong resulta ng gera na to? Anong resulta ng gasolina na ito? Ay, gasolina. Sinabi ko na. Ng gera na ito. Pagtaas ng gasolina. Bakit tumataas ang gasolina? Ayan na kailangan na medyo meron kayong current events na may tumataas ang gasolina. Dahil sarado ang Strait of Hormuz. Ano ba yung Strait of Hormuz? Yan po yung nag-iisang channel na dinadaanan ng mga ship o gasolina o mga crude oil na ginagawang gasolina, diesel, papunta sa mga bansa na kagaya natin. At tayo po, halos kabuuan ng porsyento ng ating ginugugol na gasolina, itong bansang Pilipinas, ay nanggagaling po doon. Sa ngayon po, walang nakakadaan sa Strait of Hormuz. Bakit walang nakakadaan? Sapagkat ang Strait of Hormuz ay nandito lang po sa bansang Iran. But ano ba ang Iran? Ito po yung kalaban ng United States of America at ng Israel. Totoong makapangyarihan ng Amerika at ang Israel, totoong kaya nila sa labanan panggera ang Iran, pero kaya ng Iran na i-disrupt ang ekonomiya dahilan sa pagbibigay ng terror para hindi makaraan ang mga barko palabas at papasok ng Strait of Hormuz. Okay? Yun ang dahilan kung bakit ang ating gasolina ngayon, petrolyo, ay napakataas. Okay? 100 plus. Coming from 48, 50, ngayon ay nandun na sa 100 plus. Ito yung mga disturbances, mga kapatid. Pag tumaas yung gasolina, anong susunod na tataas? Pag tumaas ang bilihin, sinong apektado? Buti na lang hindi mahihirap ang mga taga-TLCC host. Mahihirap ba ang mga TLCC? Pero mga kapatid, napakaseryoso dahil kapag ikaw ay isang struggling na empleyado na kumikita lamang ng, say for example, 500 to 1,000 per day, kapatid, medyo nagiging napakahirap ng panahon natin ngayon. Okay? Bakit? Kasi ang mga bilihin ay halos magdodoble. Yung kakayanan mong bumili noon na hirap na, mas lalong madadagdagan ng kalahati pa o doble pa na paghihirap dahil sa nangyayari sa mundo natin ngayon. At hindi natin alam kung gaano ito katagal. Listen very carefully. Sinasabi natin, sapagkat pinapaliwanag natin dito, that an elect of God
or possess this peaceful mind. Paliwanag natin mamaya bakit. Meron kang kapayapaan bilang isang anak ng Diyos. And you are free from any disturbances that is prevailing, that is happening in our world today. Malaya ka doon. Bakit? The scripture commands us that we should not be overcome by any fear or any anxiety, lalo na yung sinasabi nating depression. Depression. Okay? Inuutusan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Scripture na tayo dapat ay malaya at hindi naaantig kung sinasabi nating tayo mananampalataya, hindi tayo naaantig. Although, realidad yan na nangyayari sa mundo, pero hindi ka na-overcome ng mga kaisipang pwedeng magsabi sa'yo na wala ka ng pag-asa o ang buhay ay wala ng pag-asa. You are commanded, sabi dito sa yung verse natin, pakilagay. You are commanded, my dear brethren, dito sa verse 6, sabi lang verse 6, do not be anxious. Do not be anxious. Do not be anxious about what? Ayun, malinaw mga kapatid. Do not be anxious about anything. Huwag kang mangangamba, huwag kang mag-aalala sa anumang bagay. Anumang bagay. And that includes, listen very carefully, that includes what is happening in our world today. The war. Ang problema ng petrolyo, ang problema ng pagtaas ng bilihin, ang problema ng pagbagsak ng piso kontra sa dolyar. Kaya mas lalong maghihirap kasi ang pambili natin ng oil ay dollar. Hindi tayo makakabili ng oil kung wala tayong dollar. Okay? At dahil bumagsak ang piso kontra dollar, isang mabigat na hurdle na yun. Dahil kailangan natin mas maraming piso para makakonvert tayo ng mas mataas na dollar. At pagdating natin sa world market, mas tumaas pa ang bilihin doon, doble-doble ang pagtaas. But, my dear brethren, you are commanded not to be anxious. Huwag kang mag-aalala. Bawal yun sa harapan ng Diyos. Naniniwala kayo? Kasi doon magpapakita ng kapangyarihan at lakas ang pangalan ng Panginoon na available sa'yo kung naiintindihan mo, kapatid. You are commanded that you should not be overcome by anxiety, much worse, depression. It is commanded that nothing must put us in the place of anxiousness and depression. Pero bakit? Why should we be expected not to be overcome by anxiety? Basta inutos lang ba ng Diyos? Hindi ba siya nag-isip at inutos na niya? Basta huwag kayong mag-alala, mga anak ko kayo. Basta lang ba sinabi niyang gano'n? At iniwan na niya tayo doon sa malaking katanungan. Paano kami
hindi mag-aalala, Lord? Paano kami hindi mag-aalala? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. We are expected not to be overcome by anxiety because the Scripture teaches us that we have a lifeline that we can use anytime in heaven. Nagigets ba natin yun, mga kapatid? Sana naiintindihan natin. Because it is really available for us. Listen very carefully. Hindi ito exaggeration. It is a command based on the promise of God. Hindi ka inutusan para hindi makaranas. Inutusan ka dahil meron siyang pangako. At gusto niyang maranasan mo ang kapangyarihan at katotohanan ng kanyang pangako sa iyo. You are commanded not to be anxious because if by faith, if by trust in His command and His promise, ginawa mo ngang tumindig, Lord, nandito ako, tumitindig ako, ginagawa ko yung inutos mo dahil may pangako ka. If you are really standing in faith, trusting what God has said to you, then, listen very carefully, it will be available to you. And I'm telling you the truth. Listen very carefully. I'm telling you the truth. Ito ang specialty ng Lord. Okay? Ang specialty ng Lord ay yung itawid ka sa mga pagkakataon na wala nang o imposible nang maitawid ka. Okay? Ito yung mga pagkakataon na magpapakita sa iyo ng lakas at kapangyarihan ang Diyos. Para makilala mo siya at masamba mo siya, matutunan mo na talagang totoo siya at tapat siya sa kanyang mga pangako. There's no other way. Natutunan at nakita natin ang lakas at kapangyarihan ng Lord sa mga istoryang nababasa natin. Nung wala ng pag-asa ang Israel, biniyak ng Diyos ang dagat. Imposible! Pero ginawa ng Diyos para matutunan natin, matutunan ng mga Israelita, at matutunan natin na merong kayang gawin ang Diyos na hindi natin kayang gawin. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the promise is, verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. That is why, as an elect of God, you have the quality of being peaceful, mapayapa. You are free from any disturbances that is happening. Kahit na yung mga inaalala mo sa buhay mo, hindi dapat nakakatigatig yun sa iyo. Dahil pangako ng Diyos, nalilingapin ka niya, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya kailanman pababayaan.
Now to confirm and to reinforce that promise of God, hindi lang niya isang beses sinabi yan. It was confirmed many times in the Bible. And we will use one scripture or verses in the scripture that confirms this promise. Okay? The scripture also teaches us that if we are in Christ, listen very carefully, meron sa inyo hindi nakikinig. I'm sorry, kailangan ko kayong gisingin, mga kapatid. Dahil nangangako tayo sa Lord I give all to be with you. Ibibigay ko ang lahat ng bagay makapiling langit. Pangako natin yun sa Lord Konting oras lang, konting pakikinig lang, talo ka agad tayo, hindi ka agad natin mapatunayan na kaya nating ibigay ang lahat para sa Panginoon. Samantalang kasasabi lang, I give all to be with you. I'm sorry, kailangan nating gisingin ang ating mga sarili. Because every promise of God is available only to those God elected for salvation. If you are one of those whom God elected for salvation, and you will have this desire, this interest, this desire, that all these promises will be made available to you. Kasi isang araw, hahangarin mo to. I'm sorry, papaunawan natin mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Isang araw, hahangarin mo itong relationship mo sa Panginoon. Pag dumarating ka na sa mga kapighatian, hahangarin mo. At mapapahiya ka sa Panginoon kapag nakita mong sarili mo na ngayon hinahangad mo siya, pero nung mga panahong akala mo maayos ka, ay wala kang pakialam sa Kanya. So listen very carefully. Ano ang napukonfirm na merong available na makukuha sa Lord even in times of trouble? The scripture also teaches us that if we are in Christ, kung tayo ay na kay Kristo, kapag tayo ay nag-request sa Kanya, listen very carefully, kung ikaw ay na kay Kristo, itong katotohanan, kapag nag-request ka sa Kanya, then the answer will always be yes! Kung na kay Kristo ka. Walang answer ang heaven na no! It will always be yes! I'm telling you the truth. Saan mo pinulot yun, Pastor? 2 Corinthians chapter 1, verses 18 to 22 says, but as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by me and Silas and Timothy, was not yes and no. But in Him, it has always been, kung na kay Kristo ka, the answer will always be yes. And then, for no matter how many promises God has made, ibig sabihin, ilan ang pangako ng Panginoon sa Bible? Thousands of them! Napakaraming pangako ng Diyos
Diyos sa Biblia? Libo. For no matter how many promises God has made, they are always yes for you. For you. If you are an elect of God. Hindi ka sasabihin sa langit na, ay, sa ngayon, Pastor Doy, no muna kami sa iyo. Wala pong gano'n. It will always be yes. If you are an elect of God. Marami sa atin nakakaalam yan, nakakaranas yan, walang imposible sa Panginoon. Amen? Kahit na tingin natin, wala akong hawak, walang mangyayari. No. Wala kang hawak. Pero maraming hawak ang Diyos. Ikaw wala. Pero ipaparanas ng Diyos sa iyo na available para sa iyo ang kanyang resources kung ikaw ay anak ng Diyos. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Okay? Kung anak ka ng Diyos, sabi natin kanina, non-negotiable. Non-negotiable. Meron ka talagang kapayapaan. Meron ka talagang kaligayahan. Meron ka talaga noon. Kung anak ka ng Diyos. Bakit? Because God make both of us and you stand firm in Christ. Sino daw ang nagpapanatili sa atin na makatindig tayo sa pananampalataya? Sino daw? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon natin sa Panginoong Jesucristo. You must understand this, mga kapatid. You must understand this. Bakit hindi natin naiintindihan? Masyado tayong babad sa sanlibutan. We are neglecting, my dear brethren, the important things in this life. And that important things in this life is we must understand the truth. Why? Because if we know the truth, then we will be set free. Free from what? Anxiety, worries, depression, ano man yung gumugulo sa atin, we are free from that. Do not worry. Ilang beses sinasabi ng Lord sa Biblia, do not worry. Ilang beses sinabi ng Lord yung do not be afraid, do not worry sa Biblia. Pinag-aralan natin yon. Ilang beses siyang nasulat? Of course, 365. Bakit 365? Ilang araw ba sa isang taon? Every day. Remember, God commanded you to not worry. Huwag kang mag-alala. Bakit? Gusto niya ipaalala sa'yo. You have Him. You have His promises and His blessings and His favor at your disposal. Kailangan mo ng Lord. I-request mo sa Kanya. And if you are an elect of God, if you are a child of God, my dear brethren, the answer will always be yes for you. And that is His promise. That is His promise. And the peace of God, ang kapayapaan niya, because you understand these things. You know these things. God made you understand all of His truths and all His promises. Pinaunawa niyo sa iyo ang availability ng lahat ng iyon
Ang resulta ng mga kapatid, the peace of God which transcends all understanding, meaning, ibig sabihin ng transcends all understanding, ganito yon mga kapatid. Yung kagaya ng sinabi ni Sister Diana, bata pa ako, pero mas bata kayo sa akin. Isang grouping sa prayer meeting. Bata pa ako, pero mas bata kayo sa akin. Pero kaya kong sabihin to dahil mayroon akong konting karanasan. Hindi ko naiintindihan. Maraming inuutos sa church. Maraming sinasabi sa church. Hindi ko lubusang naiintindihan. Pag inisip kasi natin, and the peace that transcends all understanding, hindi ko naiintindihan. Pero sa puso ko, susunod lang ako. Kahit hindi ko lubusang naiintindihan. Pero after akong sumunod, doon ko nakikita at napapatunayan that God is really blessing my obedience to Him. At nagkakaroon ako ng kapayapaan. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. My dear brethren, huwag makipaglamanan sa Diyos. Huwag. Kung anong sinasabi niya, kung anong inuutos niya, sundin natin. Huwag tayong makikipaglabanan. Dahil isang araw, mga kapatid, kakailanganin talaga natin ang kapayapaan na manggagaling sa Kanya. At kailangan na natin yun ngayon. Okay? Papurihan po natin ating Panginoon. Pasalamatan po natin. Tayo po yung magpasalamat. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.